nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Ang akin lamang, ang totoo, ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Sec Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, bilang tugon sa sulat ng ating ES, una, ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, this was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot at napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. That pagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan. Sa usapin namin ng subjudice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito nalalabag kapag Senate inquiry in aid of legislation. Hindi ito saklaw ng karaniwang subjudice na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege, pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehyo niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maaari rin mapasawalang bisa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari.